Hi, I'm Orlando El Miyagi, and now is magre-record tayo for the final and last requirement natin for networking subject. And now is gumagamit tayo now ng OBS Studio for this video. And I will discuss the computation of subnetting. Then here, this is the given IP address and the subnet mask. We'll use this 192.168.10 then /25. The /25 is the subnet mask. Paano siya nakuha is kino-compute to into a binary, then once na nakuha mo siya sa binary, then once na kinonvert is ito yung lalabas. Now, the address and space breakdown, bale ito yung naging computation kung bakit ayun yung magiging addresses or total addresses natin. Bale yung yung subnet mask natin, meron siya 25 bits per network, then yung 7 naman is 7 bits per host in the then yung subnet mask natin, ito yung lumalabas na yun. Then yung yung computation na mangyayari is siya rise 2 rise to the power, yung open and close parenthesis na ima-minus, then equals to rise to the power of 7 equals 28. Ito yung subnet mask natin. Then yung kumbaga parang total of network natin kumbaga. Then minus 2 is a usable host natin. Ayun. Then the subnet mask detail natin, yung network na gagamitin natin, yung subnet mask, then yung usable IP range natin is ito. Then the broadcast address is ito, the 192.168.127. Then magde-demonstrate tayo kung paano siya gagawin in the Cisco Packet Tracer, and I will teach or demonstrate, and I will explain as much I can the steps to create a LAN area network connection, like kung paano ginagawa ng other telecoms na pagse-set up ng wifi natin sa mga bahay, or baka like sa mga home natin, yung mga nag-work from home, yung mga gaming streamers like that, yung mga ganun. Ayun lang. So proceed tayo sa networking. I mean sa Cisco Packet Tracer. I-open ko pa lang. Now, nandito tayo sa sa Cisco Packet Tracer, and magde-demonstrate na tayo kung paano gumawa ng LAN or local area networking. Then yan. Start mag-assign tayo ng mga IP, or gagamitin nating IP addresses for those routers, PC, PC2, and yung subnet mask na gagamitin natin. Then first is mag-add tayo ng router, switch, and dalawang PC. Gagamitin nating router is yung ito, yung 1941 router. Then yung sa switch naman is ito, yung the 260 2960 2040 double T. So ayun. Then sa naman sa end devices, dalawang PC lang naman.
Yan. Then, wait lang. Ayusin lang natin. Then, gagamit tayo ng copper straight through na i-connect natin sa router, then sa switch, then both sa PC and PC1 and PC0. But, i-rename naman natin sila both later. So, yeah, okay lang naman na ganun. Like, gigabit internet 0/0, then connect natin ito sa fast internet 01. Then, yung ano naman, yung PC0, connect natin siya sa ito pala, fast internet 0/2, then dito sa fast internet 0. Ganun din sa isa pang PC. Sa 03 naman, then dito naman siya. Yan. So, yung ibig sabihin ng pula na yan is hindi pa siya totally connected or hindi pa siya naka-activate din. While dito naman sa green na to, then dito is, kumbaga ready na sila. But, on this side is orange, means waiting pa sila na maging activate tong mismong router para dumali na yung internet syempre. Then, once na na-connect na natin, pupunta na tayo sa mismong router sa CLI tab. Ang kita ba? Di ata kita yung CLI. Wait lang. Now, okay naman na naayos ka naman na yung sa OBS pala yun. So, na tayo, kakonfig na tayo na sa router. Enter mo, then enable para sa global config. Then, once na may na yan, may kumbaga hash ba? Tama? Or hashtag. And naman tayo ng config terminal. Yan. Once na may config na nasa ka na, then magko-config na tayo para dun sa router or i-assign nating IP address. Then interface gigabit internet /0. Matay po, hindi naman. Then set natin yung IP address niya into 192.168.10.0. One pala. Then .255.255.255.255.2 mali. Pala 19 yan. Once na ganyan na siya, no shutdown ka lang. Yan. Then config, then end, tsaka write memory. So okay na yan. Then sa naman, punta tayo sa computers or sa PC. Ayan, so means na active na siya. Waiting na lang na si router mag-receive. Then sa PC naman, punta tayo dito sa PC0. Gawin muna natin siyang PC1. Palitan muna natin ito kasi bawal kumbaga magkaparehas ng pangalan. So parang means na sa IP address din is bawal sila parehas ng IP address. Kasi kunyari parang ginamit na din, bawal mo na gamitin yung IP address na yun once na
may gumagamit na or may naka-assign na doon na device, kumbaga. Then yan, nakapag 01 PC1 na tayo, then punta tayo dito sa desktop. Then nandito tayo sa desktop, dito sa may add IP configuration. Yan, sa DHCP is para mag-automatic siya gagawa na sarili niyang IP or magre-request requesting IP address. So kumbaga hindi mo na siya kailangan i-set up ng IP address. Kumbaga meron na siyang own IP address na request. But sa static is kailangan pa natin kasi naka-custom tayo eh. So yun kaninang gamit natin na 192.168.10.10.10. Yan. Sobra pala to. Then yung subnet mask natin is yan 128. Then yung gateway, yung default gateway natin is 192.168.10.1. Yan. So yun, ganun. So okay na yun sa ganyan. Then punta naman na tayo sa PC number 2, which is yung eto. Ganun din naman, same lang sila, pero kailangan natin i-manual to. Then another IP for that 08.10.020. Then default natin 128. Then yung sa default gateway natin parehas lang naman sila. So gagawin natin 192.168.10.1. So ayan, okay na yan. Then next is ayan, totally green na silang lahat. Then check natin yung connection nila. Bale LAN area na small small users. Then punta tayo command, ping natin yung IP address na kanina na 192.168.10.20. wait lang natin until lumabas. So zero loss, so ibig sabihin pumapasok lahat ng internet from the router switch then to the PCs for our desktops. Then try naman natin yung sa PC1, natin yung sa connection from router. Then ping 192.168.10.1. Ayan, wait lang natin, same process sila. Ayan, so zero loss na walang any natatapon or something na hindi nagko-connect. Then check naman natin yung mismong PC natin right now na 192.168.10.10. Yan, so both tatlong connection natin, so wala namang loss or any interruption sa connection natin. Then para sa verification command natin for punta tayo sa dito. Yan, di pa pala ako nakapagano dito. Show IP interface. So ayun, gigabit internet, naka-up naman yung protocol and yung unsend it. So far wala namang Then eto pa isa. Ayan. So ayun, sa natin, ganun lang gumawa ng LAN area connection. Especially kung want nyo maging like mga mag-networking base na trabaho, like
mag-aayos ng mga connections or setups especially sa mga companies, sa mga local areas, kung sakali lang naman. So, ayun, proceed tayo sa conclusion or mga possible, hindi siya possible, mga natutunan natin sa networking in the whole semester. And, ayun lang, proceed na tayo dun. Salamat. Hello, so dito tayo sa summary or conclusion ng ginawa natin. Ang ginawa natin is land area network connection, which is practical na nakikita natin to sa mga bahay or mga lang naman, small users like mga bahay, yung mga streamers like that, yung mga kailangan nila syempre. Then ang natutunan ko sa networking is kailangan maging mabusisi sa mga bagay-bagay sa networking like that. Once na nagkamali ka sa pagsaset ng IP, may possibilities na hindi gumana yung routers, hindi magtutuloy, hindi siya ko-connect, magkakaroon ng problema sa mga connections. Ganun din sa mga IP, kaya minsan may mga website tayo na hindi napapasok because of the IP na parang nai-use na ng other device sa mismong bahay natin or something na possible na maging ganun yung itsura. Then, so far, natuto naman ang mag-networking since ang natakal lang namin ng senior high is about the yung like stars, bus, circle, the topology, if I'm right. Hindi kami nagtakal sa like nagko-config ng ganito or magsaset ng IP like this and other tuturo ng ganyan mag-on. And this year ko lang natutunan gumamit ng the Cisco Packet Tracer. And thank you to Sir Jeremy to show us or teach this subject to us na natuto ako. So, ayun lang guys, sana natuto kayo or naintindihan nyo yung way of teaching ko. I'm not very 100% confident when the cameras on, so hope na i-deliver ko ng maayos and sana nag-enjoy din kayo. Salamat!